Basin mangutana mo, Brad Paul, nganong nahimo man kang Katoliko? Nga grabe man ka sa una mga atake sa Katoliko. Imo ganing house to house ang mga Katoliko. Nahimo kong Katoliko ni atong 2011, May 29 kong nabunyagan at age 36. Almost half sa akong kinabuhi tuwa sa Protestante. This coming 2026, ma-offset na nako ang akong 15 years sa akong kinabuhi dito sa laing tinuuhan. Gitawag ko ning reparation period. So hapit na ko mahuman sa pagpanghimayad sa akong dako nga damage sa akong paguba sa simbahan nga Katoliko. Basin mangutana mo, unsa may hinungdan, Brad Paul? 5 kabugat nga rason. Ang una, sa dihang nahibaluan nako nga ang gitukod ni Kristo mao kining simbahang Katoliko. Ikaduha, ang santos nga Eucharistia. Ikatulo, ang mahal nga Birhen nga Maria. Ikaapat, ang kasaysayan sa Biblia. Ikalima, ang theological partiality sa mga non-Catholics. Nga sige mig-atake sa Katoliko, mostly ang amo mga atake dili tinuod. Accusation lang sa simbahan ng Katoliko. Pero di na ako ni mahumantanan kay ang takna alas 6 pa man sa hapon. Di yun na ako ni mahuman. Kay mabuntaganta. Ang akong kinabuhi, taas. Mao nang at age 60, nagplano ko nga ang akong kinabuhi, himuan akong libro. Pag 60 anyos na ko, kay karon gibati na ko kakapoy sa akong pagbiyahe-biyahe. Wala ko tiyo usahay. Na-feel na gawin ako ba nga akong health ni decrease. Saksi pa ko na Joe, grabe ko ka-aggressive. Batanon pa man ko dito. Nakatoliko ko, hap na ko sa kinabuhi. So niabot na ko sa period nga akong health, magkanam ko katigulang. So at age 60, ang akong kinabuhi, akong isulat sa usa ka libro. Wa pa lang ko sponsor. Base gusto mo sponsor, na mo sharing sa akong libro. Libro sa akong kinabuhi. Para mao ni akong mabilin, inigpanaw na ko, nga ma-inspired ang atong kinabuhi nga mao gyud ng simbahan dinhi gyud mga lagad sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero sige lang kun na ako tanan ma-share kay naa may panutihon sa Tagalog, mapalad ang taong magsasalita na maikli sapagkat siya ay pwede na maimbitahan muli. So okay ra pod ko mobalik pohon o kubalikon pa ko ninyo, makontinue na ako akong sharing. But as of now, mga isa-duha lang siguro about sa True Church o sa Eucharist kung kaya pa sa atong oras. Kaming mga saksi ni Jehovah gitudluan mi. Sumala sa libro, kini nga libro. Ang kamatuoran nga mutultol sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa akong time, mao ni ang libro nga among gamiton kung gusto ang Katoliko mahimong saksi ni Jehovah, di man kadit subunyagan. Mo-undergo ka og process. Ang process, sa ato pa ni naay katikisim. Sa amo, mo-undergo ka og Bible study. So mao nang libro ang gamiton. Dinhi sa pahina 144, mao ni ang mabasa sa libro sa Saksi ni Jehovah. Kung buot nimo nga mabuhi sa walay katapusan, meaning maluwas, kinahanglan nga imong pangitaon og ilhon ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa, gitudlo sa among tinuohan nga kung gusto daw sa tao nga maluwas, pangitaon niya
kanang gitukod ni Kristo nga pundok or simbahan. Si Kristo nagtukod yun og pundok sa kalibutan. Wala lang siya mianhi ron sa pagtubos, mianhi siya kay magtukod siya og relihiyon. Mobitang diha siya gipakatao sa ama-ama nga panday. Kanang nahimong ama-ama niya si Jose nga panday na ay meaning anak. Di man na ingon nga mibuthog kalit nga iyang amahan karpintero, kadaghan mga occupation sa tao sa kalibutan. Nay abogado, nay doktor, nay mangisda, nay mag-uuma. Nganong sa panday manggod siya gipakatao? Nay meaning anak. Kay unsa man ang role sa karpentero? Builder, magtutukod. Unsa may giingon ni Jesus sa Mateo 16:18? Ingon ng Ginoo kang Pedro, to is Petros et super hang Petram, edepicabo ecclesia miam, et porte infere non prevalebont adversus iam. You are Peter, and upon this rock I will build my church. I will build. Magtukod. O unsa man nga occupation ng makatukod, di karpentero. Mobitaw diha sa Gospel of St. Matthew 15:13, 55, 56, mingon ang mga tao, dili ba ka na siya anak man ni Jose? Dili man anak man siya sa panday? Iyon po sa Marcos 6:3, dili ba siya mauman ang panday? Kana nga statement managlahi. Dili ba siya anak man sa panday? Sakto man na. Kang iyang ama-ama panday man, di si Kristo gitawag anak sa panday. Pero sa may ni San Marcos, dili ba siya mauman ang panday? Kasi pati pa sa na. Sayang pauban-uban sayang tatay nga panday, madugay madali, mahimo po kang panday, di ba? Ikaw abogado nga amahan, naagi abogado po ni mo nga anak, di ba? So si Kristo nahimo nga panday, nga naman ang iyang ama-ama panday man. So sa pag-ingon ni Jesus, you are Peter, upon this rock I will build my church. Ang iyang 12 ka apostol walay reklamo. Ang iyang mga apostoles mga mangingisda. Pero si Kristo anak og panday, og ang iyang nature as carpenter, ang iyang trabaho builder. So kanang pagkatao niya sa ama-ama nga karpentero, naanay meaning. Kay siya magtukod og relihiyon. Magtukod siya og pundok. Pilay ang tukoron, I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Klaro ba na? Naman tayo estudyante, basig na maestra din eh. Church is singular. Church is plural. Wa si Kristo mag-ingon nga magtukod ko og daghan nga mga pundok. As of now, more or less 50,000 Christian churches. Pero isa lang ang gitukod ni Kristo. Sa kapin kung kulang 50,000 ka mga tinuhan sa kalibutan, isa ra din ang gitukod ni Kristo. Mo nang sakit mang paminawon, pero mo na tinuod. Nga kung sa inyong lugar na ay napulo katinuhan, Baptist, Pentecostal, born again, Mormons, Iglesia de Cristo, dating daan, unsa pa ng relihiyon? Isara ang tinuo diha. Bahalag mga suko ni sila. Mulit naman ko umakadlawan, lasing ko akong trip. Kamoy sulungon sa malaing tinuhan.
Pero namo ini nga libro, maka sagang-sagang yun mo ini nga libro. Isa lang ang itukod ni Kristo. I will build my church. Asa man ang itukod ni Kristo nga osara. Nga perte namang daghanang matinuhan sa kalibutan, nanoy hakaw, daw samag mga ohong or libgos, mushroom. Kita mo man ang mga mushroom sa inyong natad? Dili tanang libgos og uhong makaon. Kay naay mga uhong nga ihi sa iro. Naay mga libgos nga makahilo. Naay mga pundok nga dili tinukod sa Ginoo. Kinahanglan nga ang atong pasakupan kanang tinukod yun ni Kristo. 127, 1 sa Salmo, why kapuslanan? Kung ang tao magtukod o diha ka magpasakop, kinahanglan diha gyud ka sa tinukod gyud sa Ginoo. Dayon, ang pangutan na asa man din Brad Paul ang tinukod ni Kristo sa Ginoo. Ako nang gi-resolve. Nag-study ko almost 6 years sa history and religion. Gipangita nako asa ning gitukod ni Kristo. Para walay bias sa akong tinuhan nga namatan, saksi man ko ni Jehova, sukad sa pagkatao. 15 ka tuig kong nag-serve. Why lain gyud nga akong specialize sa pag-research, ang tinuhan gyud nga diha ako nagmata. Akong gi-studyhan ang history and origin sa Jehovah's Witnesses. O ikasubo nga bisan unsaon nako istudyo sa akong tinuohan nga namatan nga diha ko nag-serve as minister or pastor. Tinukod raman di ay kini sa usa ka Amerikano nga negosyante. Ang pangalan sa nagtukod mao si Charles T.C. Russell. Ngang iyang religious background, Baptist and Congregationalist. 1872 natukod ang saksi ni Jehova. Asa gitukod? Gitukod dito sa Amerika. Kanos ang gitukod? 1872. But ipasabot, nauna pa di ay ang Tanduay Ram. Mga Katoliko, nga hinginom og Tanduay, tubagang pangutana, kanos ama nagsugod ang Tanduay, ang premyo isa gatos. Tinuod niya akong sulti ha. 2 ka 50 ni gatos ni. Kanos aman nagsugod, natukod ang Tanduay Ram. Wrong. Di ka hinginom, sister, ha? Kanos pero sabot, ha? Pag makatubag mo, ayaw yun ni ipalit og Tanduay. Ipalit ni og bugas. Asa? Wrong gihapon. So wala din Katoliko nga hinginom may og Tanduay. Palakpakan nato. Ngano man? Kay dinhi diay sa Basak Pardo, wa day dinhi Katoliko nga mo inom og Tanduay. Kay kung nanginom pa mo, nakibalo mo. Palakpakan nato nga dinhi sa Basak Pardo, wa dinhi Katoliko mo inom og Tanduay. Pamalakpak mo. Why mo inom? Mula lara. On sa may buhaton sa mga Katoliko nga mo inom og Tanduay. Mula lang Tanduay sa buhaton ani ko maglala. Ha? On sa buhaton sa mga Katoliko human nga mula la og Tanduay. Ang buhaton manglili. Unsay buhaton sa Katoliko, human nga mula laog Tanduay, ang tubag manglili.
Sunod, manglili. La, li. Ay, ambot sa sunod anak. Wako balo. Palakpakan ng Ginoo. So, wa may nakatubag. Sister? Dili, sister. Dawata kining premium nimo. Unsa imong pangalan, sis? Maria Lourdes. Pila may imong pagidaron? Hapit na 60. Unsa imong kantahon? Dawata kini isa gatos, peso sa kasulte. Thank you. Daghan salamat. Praise the Lord. Ay sa tagatag sticker sa YouTube. Uy, nakasunod na minimo. Sige lang. Remembrance man nato. Nga nakita ta. Na akong bana ang madto ni Father Darwin. Sa to. Agoy 1,000. Dili. Sticker. Speaker day. Stickers akong YouTube. Na ako YouTube channel ha, Catholic Crusader. I have more than 100,000 subscribers. And how I wish ma-add mo sa akong channel. Kining akong gi-record doon, kuha mo ko sa iyang link, ako ning upload sa akong YouTube. So pwede na inyong ma-review, makita na ka-hister sa tibok kalibutan. Thank you. Sa gusto mag-subscribe, pakait lang mo sa akong sticker. Mo pilit ni. Ipilit niya yung agtang na wala ka na mas pardo. Joke lang bita. So, kanos natukod ang tando ay 1854. Kanos natukod ang saksi ni Jehovah? Asa may una, saksi tando ay? Unang tando ay 18 years. Daghan ang katolikong nangahubog, labi ng malimisan, nahulog sa kanal, natuog sa imburnal, wa pay saksi ni Jehovah, palakpakan na Ginoo. Maunang bisan unsaon nako research, ang saksi ni Jehovah nag-start lang gyud sa 1870s. Wala na sila history from 1860s, 8th century, 4th century, up to 1st century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan, labi na sa protestante, nag-start lang yun 1517. Mo nang nagsugod nako og pagpangita sa gitukod ni Kristo nga simbahan. Nga gitukod niya panahon ni San Pedro. Year 33. Gitukod ni Kristo ang iyang relihiyon. But ipasabot, this coming 2033, ang simbahan nga iyang gitukod, mag 2,000 years na. O sa akong pag-research sa tanan relihiyon sa kalibutan, lain-lain nga mga world history, mga encyclopedia, unanimously, ang tanan nga libro sa kasaysayan sa kalibutan nagpruiba nga ang relihiyon o pundok nga gitukod ni Kristo walay lain kining simbahan nga Katoliko nga atong gipasakupan. Palakpakan naton Ginoo. Mao nang pagkabulahan nato sa simbahang Katoliko. Ngano man kining atong relihiyon ang nagtukod dili tao. Ang nagtukod ni ini mao ang atong Ginoo. Mao na nga kinahanglan kitang makatoliko. Magpabilin gyud ta niining maong simbahan. Kinahanglan mahimo tang mga cute. Unsa man ang cute? Letter C, Catholic. Letter U, Angel. Letter T, da. Letter E, N, end. Cute means Catholic until the end. Ang Katoliko nga magpabiling Katoliko, unsa na? Mga cute. Palakpak mga cute. Mauna nga proud to be a Catholic. Naku, t-shirt niya ha?
Nako t-shirt ana ang atbang direk, proud to be a Catholic. Ang likod na itong cute. Black ang iyang color. Magsuri-suri na mo nga. Ato ko sa jinsan, nagsuot ko na, gisusur ko sa mga bata. Siya cute, cute, cute. Bahal na kung naong mo rin cute, at least cute man ko kay Katoliko man ta. Ha? Ang Katoliko nga dili magpabiling Katoliko, mamalhin, dili na mo tawgon nga cute. Mahimo na mong mga akyot. Nganong magpabilin mga simbahang Katoliko? Ang rason una, mauni ang gitukod ni Kristo. Kung mamiya ta dinhi, unsa may tawag nato? Muning tubag. Unang Juan Kapitulo 2. Murang di gyud ta mamiya sa Katoliko. Kay mahimo gyud tang ingon ini. Unang Juan Kapitulo 2. Versikulo 18 o 19. Mga anak, dool ng katapusan sa kalibutan, nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. O karon ani anang daghang makaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga dool na gyud ang katapusan. Kinsa man ning kaaway ni Kristo, mibulag kanato kining mga tawhana. Kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang makauban, magpabilin unta sila kanato, apanamiya sila, aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Ang Katoliko nga mobiya sa pundok nga tinukod sa Ginoo, unsay tawag? Mga kaaway ni Kristo. Mga akyot. Palakpakan na Ginoo. Muna unang rason nga dili gyud ta mobiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ikaduhang rason kay kini nga simbahana nga gitukod ni Kristo mao ni ang simbahan nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan. Unsa may giyon ni Kristo? Ikaw Pedro, ibabaw nining maong bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. O kanimo Pedro, ihatag ko ang Yahweh sa gingharian sa langit. Unsa may meaning sa Yahweh? Susi ba susi? Nanglak mo sa iyong balay? Inirado mo sa iyong balay? Asa mang susi? Kung pananglita ng lakaw mo sa iyong balay, inyong lakan inyong balay, kinahanglan naa sa inyo ang susi. Kaya kung wa mo'y susi, di na mo makasulod sa inyong balay. Nasabtan ako ang meaning sa susi sa dihang miadto mi sa Manila. Nagseminar mi for 3 days. 15 mi kabuok gikan sa Mindanao. By the way, ako, natao ko sa Barubo, Surigao del Sur. 2014, diha ko nagpuyo sa Pardo 7 years. 7 years ko sa Pardo. Dapat sa iglesia da. 3 years pa ko nagpuyo ron sa Bohol. Kaya na ako'y anak nga deaf. Dito na eskwela sa sign language. So, pato na mo sa Manila, ang among accommodation isa lang ka kwarto. Pero maka-accommodate og 15 ka tawo. So dito may 15 mi kabuok. Kaming 15 nga tuwa sa isa ka kwarto, hatagan ba mi og tag isa-isa ka susi? Ang tubag dili. Ngano man, isa ra may pultahan. Di sa among 15, isa ra ang nagkupot sa susi. Isa lang ang key holder. Susugod ng seminar. Human sa unang adlaw sa among seminar,
Kining mga probinsyano, pag makaadtog Manila, tagaw-tagaw man, pagkagabi inanuroy me. Pero tigod namong lingawa sa Manila, nagkamang kasuruyan. Pag panguli namo sa amo akomodisyon, wala pa man ang nakupot sa susi, bisan onsa kabuotan ni Brad Paul, natanggong gyud mi sa pultahan. Nagpaabot gyud mi kanos amo abot ang nagkupot sa susi. Pag abot na sa nagkupot sa susi, mao pa mi nakasud dito sa among kwarto. Dayon og katuog na malandong ko. Wisdom sa Ginoo. Nakaingon ko. Ugma seminar na pod. Samtang tulog na ko ba, nahigda na ko. Ugma seminar na pod. Pagkagabi manuroy na pod me. Unsa man ang akong buhaton. Nakaingon ko, akong amiguhon ang nagkupot sa susi. Ugma, didto na ko mukuyog sa nagkupot sa susi. Ako nang biyaan tong ako makauban nga way susi. Didto na ko mag-uban-uban sa nagkupot sa susi nga naman. Kabalo mo nga no? Kay para sigurado gyud nga ko mag-uban-uban ko sa nagkupot sa susi, pagpanguli namo dito sa among kwarto, automatic dayon ko makasulod sa amo akomodisyon. Palakpakan nato Ginoo. Nganong ako ning gisir ninyo para makasabot mo sa konkreto unsay kahulugan sa susi sa pag-ingon na Jesus, Pedro, ibabaw nining maong bato, pagatukuron ko ang akong simbahan, ihatag ko kanimo ang susi sa gingharian sa langit. But ipasabot kung naa uban nimo ang nagkupot sa susi, makabaton ka og assurance nga makasud sa harian sa langit. Gusto mong mahalangit? Gusto mo dili? Kung gusto mo og assurance sa pagpakasud sa langit, ayaw gyud biyae ang simbahan nga ania si San Pedro ang key holder sa harian sa langit. Palakpakan na Ginoo. Unsa may atong lig-on nga prueba nga kauban nato si St. Peter sa atong simbahang Katoliko. Og maka-assured kita nga kung magpabilin kita nga cute hantod sa katapusan Katoliko ta o banta sa simbahan ang itukod ni Kristo nga naadinhi si St. Peter ang key holder. Maka-assured ta sa atong kaluwasan. Unsa may prueba nato nga kauban nato ning key holder. Muhatag og duha lang ka probe. Sadi para nako establish ako nahibalo ko asa gilubong ang akong amahan ug inahan. Nahibalo ko asa gilubong ang akong mga uyuan o mga iyaan. Nahibalo gani ko asa gilubong ang lulag-lulo. Pota na dako ngano. Potan ako, nganong nahibalo ka, Ma'am Brad Paul, asa gipanglubog na matawhan ang imong giingon. Kay, ako mana silang kauban. Di ba sakto? Natural ako kung amahan o inahan, ako ng parente. So nahibalo ko, asa ni sila gilubong naman, ako mana silang kauban. Di ba? Ni ubang ko paglubong nila. Di kaya balok asa sila paglubong. Sakto ba ko dili? Sakto. Sa tanan nga relihiyon o pundok sa kalibutan, kinsa may nahibao asa gilubong si San Pedro,
Ang apostol nga gihatagan sa Ginoo og susi. Asa man gilubong si San Pedro nga simbahan. Tubag, ang lubnganan ni San Pedro anaa sa pundasyon sa lamisa. Diin magmisa ang Santo Papa sa St. Peter Basilica sa Roma. Sa ato pa, kanang apostol nga nagkupot sa susi, kauban ang simbahang Katoliko. Palakpakan na Ginoo. Kini nga pangutana, di gini matubag sa lang tinuhan. Kay, mobito na ato mga obispo ini kamatay. Si Cardinal Vidal asa mangilubong. Di ba sa katedral? Ano man, kauban man to sa Cardinal, ala ibutang na ilubong sa iglesia, hindi man sa kauban. Di ba? Muna mga obispo, sila mamatay nga diocese, dito na ilubong sa katedral. Kana, nasunod nato na sa tradisyon sa mga apostoles, ang tanang apostol, ang simbahan nga nagbarog, puro Katoliko. Kay kana sila, ato man ang kauban. Sa ato pa, ang nagkupot sa susi, kauban nato sa simbahang Katoliko. Mao na nga kitang Katoliko, gawa sa gitukutan ni Kristo, ni aka nato ang assurance, nga naman, kauban nato ang gitugyanan sa susi. Palakpakan na Ginoo. Ang susi, authority. Ang gihatagan og authority, mamatay. Apan ang authority, walay kamatayon. Sama sa presidente. Mamatay ang presidente, apan ang opisina sa presidente, dili mamatay. Magpadayon ang authority, pulihan lang og bag-ong tao. Ang simbahang Katoliko lamang ang adunay uninterrupted, unbroken line of succession from St. Peter up to Pope Francis. Kay kining simbahan nga Katoliko, mao kini ang simbahan nga dunay relasyon kang Pedro kung Petren related. Palakpakan ang Ginoo. Kining akong pitaka, ni adinhe ang larawan sa akong asawa. Ni apo dinhe ang larawan sa akong pamilya. Pakutan ako nganong ang larawan sa imong pitaka, Brad Paul, larawan man sa imong asawa o sa imong mga anak. Pakutan ako, ano? Kay ako man silang kauban. Alangan, ang ibutang nako sa akong pitaka, asawa sa akong silingan. Di akong gobot. Di yun na pwede. Ngang asawa sa imong silingan, ang ibutang nimo sa imong pitaka. Ang ibutang gyud nimo sa imong pitaka, ang larawan gyud sa imong asawa. Nga naman, mo man na imong kauban. Politika man ron, ting election man karon. Padanglitan, kining team diri nga mayor. Naman po nilarawan sa mga konsihalis, di ba? Kini pong isa ka team nga mayor, na po na sa kauban nga mga hulagway sa iyang kalyado. Pwede ba di ay, nga kining isa din ka mayor, ibutang tong larawan sa iyang kontrapartido? Dili. Ang imong dadon nga larawan, ang larawan sa imong kauban. Sakto dili. Sakto. Ang pangutana, nganong kitang makatoliko na amantay larawan sa mahal nga Berhen? Kay kauban man natong nanay sa Ginoo. Kamo gani, gimo kayo naglarawan ni kauban ta. Alali po tayo larawan ni Manalo. Di na pwede. Nganong naamantay larawan sa mga apostol sa Ginoo? Kay kauban nato ang Ginoo.
Ang iyang mga apostol. Ngano lay talarawan sa Ginoo? Kay kauban nato ang Ginoo. Ang uban nga tinuohan, kung iglesia ka ni Kristo, ang imong larawan, nagibitbiton, larawan ni Felix, larawan ni Eranio, larawan ni Eduardo. Di yun na magbitbit ng iglesia ni Kristo o larawan ni Eliseo Soriano nga naibigote. Kay kontrapartido mo na sila. Ang ibuloy pod, di po na magbitbit og larawan Eliseo Soriano. Kay kontrapartido na. Ang imo gyudadon nga larawan, larawan gyud sa imong kauban. Ang pangutana, nganong ang laing tinuuhan wala may larawan ni Mama Mary? Kay dili sila kauban sa inahan sa Ginoo. Ila ka rin dugmo ko ng larawan sa inahan sa Ginoo. Sa ato pa, kaaway sila sa inahan sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa apostol sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa apostoles sa Ginoo. Nganong wala man sila larawan sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo, ang mahal nga birhen, ang mga santos, ang mga apostoles, miuban sa simbahan nga Katoliko. Palakpakan natong Ginoo. Maunang nganong naatay larawan ni San Pedro Apostol. Kay kauban nato si San Pedro Apostol. Uban nato si Saint Peter the Apostle. Ang ila dili si Saint Peter the Apostle. Ang ila Saint Peter Plan. Mo na ila kanang insurance nga Saint Peter Plan nga ining kamatay na ilungon. Taman lang sila sa Saint Peter Plan. Kita kauban nato si San Pedro ang gitugyanan og susi sa harian sa langit. Dinhita niining simbahan na mo uban. Kay dinhita makatagamtam sa kasiguruhan sa pagpakasud sa langit. Palakpakan na Ginoo. Last na lang ang Eucharist. Kay gabiin na. Kaming mga saksi ni Jehovah, wala may celebration. Di ko makalimot, panahon og Disyembre 25, ang ako mga parents sa Yuragyod magdigamog panihapon. Kami, siyam may kabuigsuon. Ako ikawalo. So, pagkahapon na, sayo ming pakanon sa panihapon, dayon isod namin sa kwarto. Sayo raming patulogon sa Disyembre 24. Wa may kalibutan nga among palibot naghandom nga naa di ay Ginoo nga manunubos nga nagpakatao. Panahon sa among birthday, walay celebration. So mo nang kinabuhi nga akong namatan. The only celebration we ever had as Jehovah's Witness, maura gyud ng paghandom sa kamatayon ni Kristo. Amo nang gitawag nga memorial. Ang mga saksi karon house to house, kay nanginbitaraan ng among once a year nga misa. Kaisa lang yung misa tibok tuig. Kanos ano na himuon? Panahon nga takdol ang bulan sa Semana Santa kung Holy Week. Pag makita namo nga kining Holy Week, mo nang takdol nga bulan, mo nang among once a year nga misa. Naami misa. Dili wa na tawag nga misa, ang tawag memorial sa kamatayon ni Kristo. Mo nang pagsalop na sa adlaw, nganong sa pagsalop sa adlaw namo kinahimuon kay katapusan gud nga panihapon sa Ginoo. Alang-alang himuon na mo sa buntag. Di na nakatapos ang panihapon.
katapusang pamahaw na na. Muning magmisa mi hapon yun perme. Pagsalop sa adlaw, mao po'y pag gawa sa takdol nga bulan, pwede may mga aswang ha? Magsugo na migmisa. Naami la misa. Pareha po sa atong santos nga misa. Naami tinapay, napon may bino. Ako kay orden man ko. Ang akong role, pare man, equivalent sa Katoliko. Ang Katoliko mo man ay magkonsagrar sa tinapay o sa bino nga mahimong lawas o dugo ni Kristo. Kami, ang amo, kami mag-bless sa tinapay. Simbol naman ang amo, simbol naman. Sukad sa akong pagkanabutag panimuot. Pero mi ko dadon sa akong parents gamay pa ko. Hangtod sa 15 years nga nag-celebrate ko sa among misa. Wa gyud ko makita nga dunay mikalawat sa tinapay o sa bino. Walay kalawat. Human sa among celebration, kanang tinapay o bino, ilubong na sa likod sa among simbahan. Sa among Kingdom Hall. Naami mga sa ato pali ministers, o may maglubong na sa mga mo, gitawag na ministerial servants. Naman ba mga, nga di ba na ipakaon, no? Ilang isikreto kaon. Pag mahibawaan na sa amo, mahibawaan nga ni sikreto kaon, ang punishment ana, tiwalagon ka. Dispiluon ka sa among tinuuhan. Kay grabe na kahuli para namo. Although simbol para namo, simbolo lang, pero grabe na kabalaan nga walay takos namo nga mukaon. Na may mukaon pero limited. 144,000 lang ang mukaon. Kaya maura na siya ang mahalangit. Sa ato pa, kasaksi ni Jehovah, wa gid ko makita nga dunay mikalawat sa lawas ni Kristo. Dayon panahon sa among misa, mangantaman me. Para sa ato ba, di ba mangantaman sa among misa? Kami na apon may kanta sa among misa. Mao nang gidagyod nako ning songhit sa mga saksi. Songhit dili songhit. Songbok. Dili songhit. Mag-awit og mga pagdaig kang Jehova. Dinhi nag-start ang akong journey sa Eucharist. Kay kining song 150, mao man ni among kantahon panahon sa among celebration. Ang title, Tinapay sa Langit. Kining among kanta sa Jehovah's Witnesses na ni mga bersikulo. Ang bersikulo ining Tinapay sa Langit, John 6:51. Ingon si Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Si Kristo di ang tinapay kagikan sa langit. Ang mukaon sa iyang unod, makaangkon o kinabuhi kaway katapusan. Meaning, kini among kanta, si Kristo ang bot ipasabot ini. Dinhig yun magbalik-balik sa akong galamhan sa diyang kantahon na ni nga kanta. Gusto ba mo ako ng kantahon? Kung gusto, pamalakpas ang inom sa tubig. Taas man nga kanta, no? Kung ako ng kantahon, mabalaka ko mga tuog mong tanan, kaya tingkatuog na rabarong yun. Modaik lang ko sa pinaka-importante nga portion, nga din higyod ko nag-start sa akong journey sa Eucharist. Sumaon niya ang kanta sa mga saksi ni Jehovah. Sa last portion sa second stanza. Sa pagtuo mo kaon, sa tinapay nga langit nun, adlaw mo kaon, kinabuhi taputlion. Unsa daw kanta sa mga saksi?
adlaw-adlaw mukaon sa tinapay nga langitnon. Nahibulong ko, sige migpanganta, nga adlaw-adlaw ko namimangaon sa tinapay nga langitnon, pero sa isa ka tuig, kaisa lang mag-celebrate, wa pagkaon. Mao na nga ako yung nahimo man ng murag puzzle sa ako. Nganong di mangyod mangaon ang mga saksi. Nga nanganta man mi, nga mangaon ko may tinapay nga langiton, adlaw-adlaw pag yun. Pero once ira may mag-celebrate, papagikaon. Noon sa man eh. Mo nang giistadihan nako ang Eucharist. Ang Eucharist, ang lawas ni Kristo, ipakaon yun na. Mateo Kapitulo 26 maingon si Kristo, og human nga siya nakapasalamat, iya gipikas-pikas sa tinapay, og miingon siya, kini ang akong lawas. Kaon kamo ni ine. Ipakaon dili. Ipakaon. Nganong iya man ipakaon? Tubag. 6, sa Juan, ang mukaon sa akong unod, makaangkon sa kinabuhi nga way katapusan. Gusto nang ipakaon para makabatuntag kinabuhi. Kay unsa man ang mahitabo sa di mukaon? Juan 6:53 maingon si Kristo, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa akong unod, wala kamo'y kinabuhi nga dayon. O kung mamatay kamo, dili kamo banhawon sa kinabuhi. Sa ato pang dili mo kaon, walay kinabuhi nga dayon. Mo nang luoy day kayo si Brad Paul nga magpabilin sa saksi ni Jehovah. Kay bisan pa unsaon hog binutan, di gyud ko makabaton og kinabuhi nga dayon, kay di mo ko mukaon. Mo nang nalipay ko sa Katoliko. Kay ngano man kitang makatoliko, makakalawat gyud ta sa lawas ni Kristo, og miingon si Kristo ang mukaon sa akong unod, makabaton og kinabuhi nga way katapusan. But ipasabot niya sa Katoliko ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan in the sacrament of the Holy Communion. Niya sa Katoliko, tinukod ni Kristo na ay susi makasuod sa langit, na ang Eucharist nga kung mukaon ta siyang santos nga lawas, makaangkon ta sa kinabuhi nga way katapusan. So grabe kabulahan ng Katoliko. Kay ni ani nang espesyal nga pagkaon. Espesyal nga pagkaon nga makahatag og kinabuhi nga dayon. Pero ikasubo, daghang makatoliko nga namiya gihapon. Nganong namiya? Kay wa sila makasabot. Kay sige raman sila sabat-sabat. Nga way sabot-sabot. Mo nang importante ang katekisim. Makasabota unsa ning atong pagtuong Katoliko. Kay kung makasabot ka sa Katoliko, wa gyoy puruhan nga maprotestante ka. Tinukod ni Kristo. Ni ang kasiguruhan sa kinabuhi nga way katapusan. Nang espesyal nga pagkaon gibit-bit sa pare. Pero nganong na imay-miya kay nagbit-bit pod si pastor og pagkaon. Ang gibit-bit sa pare lawas ni Kristo, makahatag og kinabuhi nga dayon. Nagbit-bit man po si pastor og pagkaon. Sabi gibit-bit, isa ka kilong bugas, 2 ka latang sardinas, 3 ka pakiti nga noodles. Unsay nahitabo sa Katoliko? Gibiyaan niya ang lawas ni Kristo nga makahatag o kasiguruhan sa kinabuhi nga dayon, kay didto mi subscribe sa pagkaon nga gihatag sa mga pastor. Unsay mahatag sa lawas ni Kristo? Kinabuhi nga dayon.
kinabuhi ang mahatag. Unsay mahatag sa pagkaon ang gihatag sa pastor? Sa ato kinabuhi man, sa ila makakabuhi. Asa may inyong gusto? Kinabuhi o kabuhi? Ang atong pilion ang kinabuhi nga dayon. O kana makaplagan sa simbahang Katoliko sa sakramentong gitukod ni Kristo ang santos nga Eucharistia. Miingon si Jesus, kini ang akong lawas, kaon kamo niini, kaya mukaon sa akong unod, makaangkon sa kinabuhi gaway katapusan. Palakpakan ng Ginoo. Ang atong takna alas 7 pa sa kahiwan. Sumaon na ang mga Katoliko. Duha lang taong i-share karon ang tinuod nga simbahan o ang santos nga Eucharistia. Daghan pa ko isulti, pero lawom ng kagabihion,